May nagsabi kasi sa akin guys na 450 watts hour lang daw yung kanyang battery. So nagulat ako. So ngayon gagawin natin ng endurance test. So may nagsasabi daw guys na hindi daw totoong 700 watts hour yung kanyang battery ni Thunderbox Apex Pro. Oops. Don't worry kasi nandito yung kanyang laman, naka-charge. So may mga nagsasabi na hindi daw 700 mahigit yung kanyang battery. Okay, so ngayon naka-charge sa solar. Titingnan natin kung totoo yung mga sinasabi nilang yan kasi nga mas maganda i-prove natin kung totoo o hindi. May nagsabi kasi sa akin guys na 450 watts hour lang daw yung kanyang battery. So nagulat ako. So ngayon gagawin natin ng endurance test tapos i-time-lapse natin. So bago natin gawin yon para sa mga hindi nakakakilala kay Thunderbox Apex Pro, eto guys ay pure sine wave yung kanyang inverter na mayroong approximately 768 watt hour yung kanyang battery. Tapos 850 watts yung kanyang inverter. Pure sine wave. May dalawang outlet, blower, outlet pa sa harapan, so marami siyang outlet. Tapos, meron siyang display dito. Ayan o. Okay. Tapos, meron siyang, kung magcha-charge tayo ng cellphone na no need ng charging brick. Meron din siyang type A, tapos type C. DC output, meron siyang outlet para sa para sa cigarette lighter outlet. Tapos, mga port dito para sa mga ilaw. Tapos, charging input para sa solar or charging brick kasi ito yung kasama sa package. Meron na rin siyang cog light para hindi na natin kailangan magsaksak dito just in case. Start natin. Tapos, doon tayo sa AC. Yan. Saksak natin dito. Tapos, i-on natin siya. Tapos, start natin yung time-lapse natin. Yung timer, tapos yung ating camera. Okay, tapos, nag-start tayo ng 2:14 ng hapon. So, malamang matatapos tayo ng gabi na. Okay? Battery nga pala ni Thunderbox Apex Pro ay naka-lithium iron phosphate na siya. So, makunat yan guys. Mas matagal tapos brand new na po yung battery niya. $13.0. Kapat na oras na tayo. So, tingnan natin hanggang maubos yung kanyang laman. 2.5 grams. Kaya ito po ang nakukuha namin sa maghapon. Ito po yung sample na. Sa isang araw po, nakatago po kami ng 10 grams. So, mag-update tayo. 6:54 na guys ng gabi. Tapos, hindi ako nakapag-update kanina kasi may pinuntahan ako. Iniwan ko na lang dito. Ayan guys, oh. Okay, sila yung nakataksak. Okay, naka-4 na oras na tayo. 4:40 na, magli-5 oras na. At still yung kanyang status ng battery ay nasa 13.1. So, nagbababad na dun guys yung kanyang voltahe. Okay, so update tayo. Ang oras natin ay nasa Pero ang kailangan ko lang si
Alas 9 na, mag-alas 10 na guys. So. Sa akin kasi, madalas ko siyang gamitin kasi itong hybrid namin, ang tinatagal lang niya hanggang alas 9 to 10. Tapos yun, maubos na siya kasi nga sa araw, walang kuryente, hybrid lang ginagamit. Sa malit pa kasi yung battery, kaya obligado ginagamit ko siya. Yan. Overnight na yon. Sa umaga kasi medyo malinsangan na sa umaga, diretso pa rin siya habang hindi nakakapag-charge yung ating hybrid. Okay? Talagang hindi ko pa siya nasubukan na talagang fully drain yung battery. At kapag nagamit ko siya overnight, i-charge ko na naman sa solar sa araw. So, update tayo guys ulit. At 12 o'clock na ng madaling araw. At eto guys, pause muna natin pinapanood natin sa Netflix. Naka 10 hours na tayo at nagbabad na naman siya sa 12.9. Okay, so good morning sa lahat. Inantok na ako kagabi at hindi ko na napantayan yung ating endurance test. Madaling araw na yata, launa na yata ng madaling araw, so inantok na ako, hindi ko na kinaya. So nadatnan ko na lang ng alas 5, eto, patay na. Ayan. Talagang pinilit ko pa rin ng tumira ako ng mga kape, tumira ako ng ganito para hindi ako antukin. Pero wala talaga. Yun kasi ang kalaban ng mga YouTuber, puyat sa pag-edit tapos pag-upload. So eto, sinilip ko dito kung ilang oras talaga yung nakuha natin bago siya namatay. So eto guys, ang nakuha niya ay 13 hours and 40 minutes. Kung i-compute natin yon, okay, 13.40 times 50, nakakuha tayo ng 670. So, hindi na pala totoo na 450. Grabe naman yung nagsabi. Talagang sined-sed naman talaga yung 450 watt hour. Hindi naman guys. So, nakakuha tayo ng 670 plus yung kanyang kinain sa kanyang inverter. Kasi yung nakuha lang natin dito na wattage ay yung kanyang output. So, hindi na isali yung kanyang inverter, yung kanyang display. So, kung idadagdag natin lahat, almost nasa 720 to 730 watt hour yung kanyang battery, yung kaya niya. So dito guys, gumawa ako ng graph para ma-explain natin lahat-lahat kung ilang oras yung nakuha natin, kung saan nagbabad yung kanyang current, yung pinakamatagal na consumption niya, yung pinakamalaman na basta alam nyo na yan. So ito guys, nung unang gamit natin, first hour, ayan, from 14.6 bumaba siya kagad sa 13.3. Kasi guys, yung 13.3 hanggang 13.0 yan yung pinaka operating current ng mga LiPo4. Okay, so from 1 hour hanggang almost 10 to 11 hours.
Ayan, dyan siya nagbabad ng 13.1, 13.2 to 13.0. Ayan, dyan siya nagbabad. Almost flat yung kanyang yung kanyang graph. Tapos, certain hours bumagsak na siya ng 12.9. So, dyan na ako inantok at hindi ko na nabantayan. So, sigurado bumagsak na doon. Ng 1, 2, 3. 3 hours. So, pinakamatagal ay almost 10 to 11 hours. Ayan. So, dito siya nagtagal. So, hindi naman siya 450, kundi kahit pa paano, sulit naman yung battery ni Thunderbox Apex Pro. So, ngayon ay charge na naman natin siya ulit. Pero yung gagamitin ko guys ay solar panel. At 200 watts yung gagamitin ko. So, yung time duration ng pag-charge natin gamit ang solar, depende guys sa gagamitin natin solar panel at depende sa weather condition. Kung makulimlim, mas tatagal pa. Pero pagdating dito, almost 7 to 8 hours natin siyang i-charge sa kuryente. Okay, pero pag solar panel kasi at mas mataas yung wattage, syempre mas mabilis siyang ma-charge. So, kung ganito kalakas yung kondisyon ng araw natin, nasa 6 to 7 or 5. Depende kung medyo makulimlim, kumulimlim siya. Yan, ganun po kabilis. May charge si Thunderbox.